Noong 100 years na ang nakalipas, lumitaw ang mga higanteng nilalang na tinatawag na mga Titan. Sinimulan nilang lipulin ang sangkatauhan sa pamamagitan ng paglalamon sa sinumang tao na kanilang malapitan. Dahil dito, nagtayo ang mga tao ng magkakapatong na pader upang maprotektahan ang kanilang sarili laban sa mga pag-atake ng mga Titan. Sa loob ng ilang panahon, muling nagkaroon ng kapayapaan. Ngunit walang kasiguraduhan na mananatiling matatag ang mga pader habang buhay. Isang araw, sa loob ng pinakalabas na bahagi ng pader, nagkita sina Eren, Arman, at Mikasa. Habang nakatayo sa ibabaw ng isang lumang missile, tinutokso ni Eren ang dalawa, ngunit siya rin ang napahiya sa huli. Ipinahayag ni Eren ang kanyang pagkadismaya dahil buong buhay na siyang nakakulong sa loob ng mga pader. Gusto niyang malaman kung ano ang nasa labas ng mga ito. Sa sobrang inis, sinipa niya ang missile, at doon nila natuklasan ang isang larawan ng karagatan na labis na ikinamangha ng lahat. Inisip ni Mikasa kung ano kaya ang pakiramdam na makita iyon sa totoong buhay, dahil tiyak na napakaganda nito. Sinabi naman ni Eren kay Mikasa na maaari nilang makita iyon gamit ang sarili nilang mga mata kung pipiliin nilang gawin. Palihim na nagtungo ang grupo sa paanan ng pinakalabas na pader, at nang makita nila ito ng malapitan, namangha sila sa napakalaking sukat nito. Plano ni Eren na akyatan ng napakataas na pader, ngunit agad siyang pinigilan ng kanyang mga kaibigan dahil natatakot sila sa maaaring maging kaparusahan. Binalaan ni Arman ang kanyang kaibigan na napakaraming Titan ang nasa labas ng pader. Ngunit naniniwala si Eren na wala na ang mga ito, dahil wala nang nakakita sa kanila sa loob ng 100 years. Naputol ang kanilang pagtatalo nang dumating ang mga border patrol upang paalisin sila sa ipinagbabawal na lugar. Nang makita ni Eren na inaaresto ang kanyang mga kaibigan, galit na galit siyang sinalakay ang mga gwardya, kahit alam niyang maaari siyang bitihin dahil sa kanyang ginawa. Sa sandaling handa na siyang barilin ng mga sundalo, dumating si Zelda, isang matalik na kaibigan ng ama ni Eren at kapitan ng mga sundalo. Agad nitong pinatigil ang gulo at nangakong siya na mismo ang magdidisiplina sa mga lumabag sa batas. Pagkaalis ng mga sundalo, tinukso ni Zelda si Eren dahil sa kanyang padalos-dalos na ginawa. Gayunpaman, nauunawaan niya ang matinding pagnanais ng binata na makamit ang kalayaan. Sinabi niya sa grupo na hindi na nila kailangang lumabas ng mga pader sa sarili nilang paraan, dahil kamakailan lamang ay nagpasya ang militar na magsagawa ng ekspedisyon sa labas ng mga ito. Bigla na lamang silang nakarinig ng napakalakas na pagsabog, at nagsimula ng yumanig ng matindi ang buong paligid, na parabang may napakalakas na lindol. Unti-unting gumuho ang pader habang may isang napakalaking nilalang sa labas na pilit itong binabasag. Mula sa makapal na usok ay lumitaw ang isang colossal titan, isang higante na mas mataas pa kaysa mismong pader. Takot na napatitig ang mga sundalong nagbabantay habang walang tigil itong umuungal at paulit-ulit na sinisipa ang napakalaking pader. Matapos ang sunod-sunod na malalakas na pagsipa, tuluyan itong nabuta ang pader. Pagkatapos ay bigla itong naglaho sa makapal na usok, na parabang natapos na nito ang kanyang misyon. Hindi nagtagal, napansin ng grupo ang napakaraming titan na may nakakatakot na mga mukha na nagsimulang pumasok sa lungsod mula sa nabuksang bahagi ng pader. Mabilis na sumugod ang mga halimaw sa mga tao, habang desperadong ipinagtatanggol ng militar ang lungsod sa pamamagitan ng pagpapaputok ng mga kanyan laban sa mga titan. Ngunit pansamantala lamang nitong napabagal ang mga halimaw, dahil napakabilis nilang maghilam mula sa anumang pinsala. Makalipas lamang ang ilang sandali, muli silang sumugod patungo sa mga sundalo. Nagtilian sa takot ang mga mamamayan habang isa-isang dinadakip ng mga titan ang mga tao at walang awang nilalamon ang mga ito. Samantala, mabilis na tumakbo ang pangunahing karakter kasama sina Mikasa at Arman pauwi sa kanilang mga tahanan, habang si Arman ay dumiretso upang tingnan ang kalagayan ng kanyang mga magulang. Nagkaroon ng matinding kaguluhan sa buong lungsod habang nagtatakbuhan ang lahat upang iligtas ang kanilang mga sarili. Mabilis ding hinabol ng mga titan ang mga taong tumatakbo patungo sa sentro ng populasyon. Habang sumusugod ang mga ito, isa-isa nilang winasak ang mga gusali at nilamon ang bawat taong makita nila, na parabang isang napakalaking handaan lamang ang lahat para sa kanila. Dinala ni Eren si Mikasa sa isang simbahan kung saan nagsisiksikan ang mga tao upang makapasok at makapagtago. Habang sinusubukan ni Mikasa na iligtas ang isang sanggol na nakahiga sa sahig, nagkahiwalay silang dalawa. Tinulak ng nagkakagulong mga tao si Eren papasok sa loob ng simbahan. Pilit niyang nilabanan ang pagtulak sa kanya, ngunit nabigo siyang mailigtas si Mikasa. Agad namang isinara at ikinandado ng mga tao ang pinto dahil sa matinding takot, at tumanggi silang papasukin ang sino man na naiwan sa labas. Walang magawa si Eren kundi panoorin habang unti-unting nilalapitan ng isang titan na may napakatutulas ng ngipin si Mikasa. Nanginginig sa takot na hinarangan ni Mikasa ang halimaw, ngunit kalaunan ay tinanggap na lamang niya ang kanyang kapalaran. Habang unti-unti niyang ibinababa ang kanyang ulo, bigla na lamang nagkaroon ng napakalakas na pagsabog na naging dahilan upang mapa-atras ang lahat sa takot. Napansin ni Eren na bigla na lamang naglaho ang titan, kasama rin si Mikasa. Agad siyang tumakbo palabas habang muling ikinandado ng mga tao ang pinto sa likuran niya. Pagbangon niya, laking gulat niya nang makitang halos wasak na ang buong lungsod. Paglingon niya, nakita niyang napapalibutan na ng napakaraming titan ang simbahan. Isa-isang pinunit ng mga halimaw ang gusali na parabang karton lamang ito, bago nila sinimulan lumunin ang lahat ng taong nasa loob. Walang magawa si Eren kundi tumalikod at pilit na lumakad palayo habang lumpo sa matinding kawalan ng pag-asa, sa gitna ng nagaganap na kaguluhan. Makalipas ang 2 years, naghahanda ang militar upang mabawi ang mga panlabas na distrito na nasakop matapos ang pag-atake. Lumikas ang mga tao papunta sa gitnang bahagi ng mga pader upang doon magkanlong. Ngunit dahil iniwan nila ang mga sakahan sa panlabas
labas na distrito, nagkaroon ng matinding kakulangan sa pagkain na naging sanhi ng pagtaas ng bilang ng mga namamatay at paglaganap ng krimen. Kailangan nilang maayos ang pader at mabawi ang kanilang lupain upang mailigtas ang mga tao mula sa matinding gutom. Ipinakilala ni Commander Kubo sa lahat ang kanilang eksperto sa mga sandata, si Captain Hinge. Ipinakita niya ang bago nilang grappling device na idinisenyo upang makatulong sa pagpatay sa mga Titan. Ngunit sa halip, tila mas malaki pa ang posibilidad na mapatay nito ang sarili niyang mga kasamahan. Samantala, sumali na rin si Eren sa militar kasama ang kanyang kaibigang si Arman, na nakaligtas din sa malagim na massacre 2 years na ang nakalipas. Nakilala nila si Captain Soldo, na tumutulong sa pamamahagi ng pagkain. Ngunit tila nawala na ito ng pag-asa sa buhay at nilulunod na lamang ang sarili sa alak. Ipinaliwanag ni Arman sa kanyang mga kasamahan na ang kanilang misyon ay pasabugan ang itaas na bahagi ng pader upang gumuho ito at tuluyang harangan ang butas na pinapasukan ng mga Titan. Bagamat magiging mas mababa ang bahaging iyon ng pader, mananatili pa rin itong mas mataas kaysa sa karaniwang Titan. Kapag naisara na ang lagusan, maaari na nilang lipulin ang lahat ng Titan at mabawi ang kanilang lungsod. Pagsapit ng dakit hapon, naghanda nang umalis ang mga sundalo dahil natutulog ang mga Titan sa gabi, tulad ng mga ordinaryong tao. Napakasensitibo ng mga ito sa tunog, kaya kinakailangang manatiling tahimik ang mga scout kung nais nilang mabuhay. Bumukas ang napakalaking tarangkahan, at lumabas ang mga sundalo sakay ng kanilang mga armored vehicle. Habang papalayo sila sa ikalawang pader, may napansing kakaibang paggalaw ang kanilang kapitan sa unahan kaya agad niyang pinahinto ang mga sasakyan. Bumaba ang mga sundalo at sinimulang siyasatin ang paligid. Ngunit ang tanging nakita nila ay mga baka at wala ng iba. Maya-maya, narinig ni Hiena ang iyak ng isang sanggol mula sa loob ng mga gusali. Sa kabila ng pagiging halos imposibleng may sanggol pa roon, nagpa siya siyang tingnan ito. Agad siyang tumakbo upang tumulong, at sinundan naman siya ni Eren upang protektahan siya. Umaasa siyang may tama ang kanyang naging pagkabigo na mailigtas si Mikasa noon. Habang papasok sila ng mas malalim sa mga gusali, narinig na rin ni Eren ang pag-iyak ng sanggol. Bigla na lamang may malapot na likidong tumulo sa mukha ng babae. Sabay silang tumingala at laking gulat nila nang makita ang isang baby Titan na nilalamon ang isang tao sa bubong. Tumalon pababa ang halimaw at nagsimula itong umiyak. Agad na tumakbo palayo ang dalawa. Dahil sa ingay na nalikha nito, naalerto ang grupo sa labas. Sinubukan ng kapitan na pagkalmayan ang lahat upang hindi maakit ang mga Titan. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang sinasabi, bigla siyang pinatay ng isang Titan na nagtatago sa likod ng mga pader. Kasabay nito, tumakbo si Eren pabalik sa kanyang grupo habang hinahabol ng napakaraming Titan. Napansin ng commander ang panganib kaya iniwan nila ang mga scout at mabilis na pinagana ang mga sasakyan. Wala nang ibang pagpipilian ang mga naiwan kundi tumakbo papunta sa pinakamalapit na gusali upang makatakas. Ngunit agad silang napalibutan ng lumitaw sa kanilang harapan ang isang napakalaking Titan. Sa mismong sandaling malapit na silang mapatay, biglang dumating si Captain Shikishima ng recon team. Sa isang mabilis na pag-atake, tinamaan niya ang mahinang bahagi sa likod ng leeg ng Titan at agad itong napatay. Maya-maya, dumating din ang isa pang babae at napakadali rin niyang pinaslang ang isa pang Titan. Lumapag siya sa tabi ng unti-unting naglalahong katawan ng halimaw at saka lumingon. Doon lamang nalaman ni Eren na si Mikasa pala iyon. Napansin siya ni Mikasa, ngunit hindi man lang siya nito pinansin. Ilang sandali pa, dumating si Captain Shikishima sa harapan niya at ngumiti. Agad na lumundag ang dalawa patungo sa mga gusali, habang naiwan si Eren na tulala sa muli nilang pagkikita. Kalaunan ay nalaman nilang si Shikishima pala ang naatasang magbantay sa mga pampasabog sa utos ng commander. Gayunpaman, hindi sinabi sa kanya ang eksaktong lokasyon ng mga ito upang maiwasan ang anumang posibleng sabotahe. Pagkatapos nito, ipinakita ni Commander Kubo kay Captain Shikishima ang lihim na lagusan sa ilalim ng lupa. Doon nila itinatago ang huling pag-asa ng sangkatauhan upang mabuhay. Samantala, sinisi ni Jin si Eren dahil sa pag-akit nito sa mga Titan at muntik ng ikamatay ng buong grupo. Nagsimula silang mag-away habang pinapanood sila ng lahat ng may pagkadismaya. Dumating si Mikasa at agad silang pinaghiwalay, habang tinanong naman ng kapitan ang pangalan ng pangunahing karakter. Nakapagtataka, dahil nang marinig ni Shikishima ang pangalan ni Eren, tila alam na niya agad kung saan ito nagmula. Dahil dito, nagpa siya siyang kausapin si Eren. Nang silang dalawa lamang, nais malaman ng kapitan kung bakit ganoon na lamang ang galit ni Eren sa mga Titan. Sumagot si Eren na ang mga Titan ang may kasalanan kung bakit nawala ang kalayaan ng sangkatauhan. Ngunit hindi sumang-ayon si Shikishima. Ayon sa kanya, ang mismong sangkatauhan ang may kasalanan sa kanilang kasalukuyang kalagayan. Dahil sa pagtatago nila sa loob ng mga pader, naging parang mga alagang baka na lamang sila na hindi na marunong lumaban. Sinabi pa ng kapitan na isa rin si Eren sa mga bakang iyon. Galit na itinanggi iyon ni Eren. Ngumiti lamang si Shikishima at hinikayat siyang bitawan ang kanyang mga takot at harapin ang mga Titan upang mabawi ang sarili niyang kalayaan. Nang gabing iyon, nakita ni Eren si Mikasa na nakatayo sa harap ng isang sirang piano. Sinabi niya rito na masaya siyang ligtas pa ito. Ngunit hindi ganoon ang nararamdaman ni Mikasa. Ibinunyag niyang ang sanggol na sinubukan niyang iligtas noon ay tuluyang nilamon ng Titan. Pagkatapos ay ipinakita niya kay Eren ang napakalaking marka ng kagat sa kanyang tiyan. Sinabi rin niyang napakalupit ng mundong kanilang ginagalawan. Naputol ang kanilang pag-uusap nang dumating ang kapitan. Sa harap mismo ni Eren, hayagan nilang ipinakita ni Shikishima at Mikasa ang kanilang pagmamahalan. Doon tuluyang napagtanto ni Eren na hindi na ang dating Mikasa ang babaeng minahal niya. Lumabas siya ng gusali at pasigaw sa sobrang galit at sakit. Maya-maya ay lumapit si Hiena at pinakalma siya.
Sinubukan nitong kumbansihin si Eren na kalimutan na si Mikasa. Dinala niya si Eren sa kanilang silungan at sinubukang gumaan ang kanyang loob. Habang nag-uusap sila, may isa namang magkasintahan sa likuran na walang pakialam sa nangyayari at abala sa kanilang lambing. Ikinwento ni Hina na isa siyang single mother at sumali sa hukbo upang masuportahan ang kanyang anak na babae. Sinabi pa niyang gusto niyang maging bahagi rin si Eren ng kanilang maliit na pamilya. Sinubukan pa niya itong akitin gamit ang kanyang alindog. Ngunit biglang naputol ang kanilang sandali nang may isang napakalaking mata na sumilip sa kanila mula sa labas ng pader. Biglang binasag ng Titan ang gusali at hinablot si Hina bago ito tuluyang isinubo sa kanyang bibig. Walang nagawa si Eren kundi panoorin ang lahat habang nanginig sa takot. Hindi nagtagal, dumating ang marami pang Titan at nagsimula lumapit sa mga gusali. Agad na iniutos ng militar ang agarang paglikas. Lumipad ang mga sundalo gamit ang kanilang grappling device at sinubukang pigilan ang pananalakay ng mga Titan. Madaling tinabagsak ng kapitan ang mga halimaw habang mahusay niyang iniiwasan ang bawat pag-atake ng mga ito at tinatamaan ang kanilang mahinang bahagi sa likod ng leeg. Samantala, buong lakas ding lumaban si Mikasa. Habang pinapatay niya ang mga Titan, nililigtas din niya ang kanyang mga kasamahan. Marami pa ring sundalo ang namatay dahil kulang sila sa karanasan sa pakikipaglaban sa mga higante. Kasabay nito, iniutos ng commander sa lahat na tiyaking mapoprotektahan ang mga pampasabog. Samantala, ang babaeng namatayan ng kasintahan ay walang tigil sa pag-iyak matapos itong mamatay habang inililigtas siya. Hinila siya ni Captain Zelda palayo sa bangin habang sumisigaw siyang papatayin niya ang Titan na pumatay sa kanyang nobyo. Napansin naman ni Captain Hinge na may isang tao na nagtatangkang nakawin ang truck na may kargang mga pampasabog. Habang papalayo ang truck mula sa labanan, nakasakay rito ang babaeng namatayan ng kasintahan at sinindihan niya ang mga pampasabog. Tumingala siya papasok sa sasakyan at nakipaglaban sa magnanakaw hanggang sa tuluyan niya itong mapatay. Pagkatapos nito, itinutok niya ang truck sa Titan na pumatay sa kanyang kasintahan. Buong bilis niyang ibinangga ang likurang bahagi ng truck sa halimaw. Isang napakalakas na pagsabog ang sumunod at natumba ang higanteng Titan. Ngunit nauwi rin sa wala ang lahat. Mabilis na naghilom ang katawan ng Titan at muli itong nagsimula lumamon ng mga tao. Samantala, nakita ni Eren si Jing na nagtatago sa bubong. Sinigawan niya ito at sinabing lumaban tulad ng ginagawa ng iba. Ngunit inamin ni Jing na isa siyang duwag at napakahina niya. Naalala ni Eren ang sinabi sa kanya ni Shikishima. Dahil dito, galit na galit siyang sumugod sa mga Titan, determinadong ubusin ang bawat isa sa kanila. Ngunit nahirapan siyang kontrolin ang kanyang grappling device dahil wala pa siyang sapat na karanasan sa tunay na labanan. Nakita ni Shikishima ang katapangan ni Eren kaya nagsimula niya itong gabayan habang nakikipaglaban. Sumugod si Eren sa isang Titan at matagumpay niya itong napatay. Ngunit bago pa siya makapagdiwang, bigla siyang lumipad diretso sa bibig ng isa pang Titan. Kinagat ng halimaw ang isa niyang binti at saka siya ibinato papunta sa bubong ng isang gusali. Samantala, napansin ng mga scout na naiwan pa rin si Jin sa loob ng gusali. Agad namang nakaisip ng plano si Armand upang mailigtas siya. Gumawa sila ng napakalakas na ingay upang mailayo ang atensyon ng mga Titan. Dahil dito, nagkaroon ng pagkakataon si Jin na makatakas. Mabilis siyang sumugod sa isang Titan at pinatay ito sa pamamagitan ng isang malinis na pag-atake. Sinubukan ng grupo na makatakas sa lugar, ngunit biglang nadakip si Armand ng isa pang Titan na balak siyang lamunin. Agad siyang sinubukang iligtas ng lahat sa pamamagitan ng sabay-sabay na pag-atake sa halimaw. Ngunit walang epekto ang kanilang mga pag-atake laban dito. Nang makita ni Eren na nasa panganib ang kanyang kaibigan, agad siyang sumugod patungo sa Titan sa kabila ng kanyang mga sugat. Ibinuka ng halimaw ang bibig nito at unti-unti nang nilamon si Armand sa harap mismo ni Eren. Tumayo si Eren at mariing tumangging hayaang mamatay ang kanyang kaibigan. Sinubukan ni Armand na makaahon mula sa bibig ng Titan, ngunit lalo lamang siyang madulas papunta sa lalamunan nito. Sa huling sandali, nagawa ni Eren na abutin si Armand habang pilit niyang ibinubuka ang bibig ng Titan. Buong lakas niyang hinila ang kanyang kaibigan at itinulak ito palabas. Ngunit kapalit nito, siya naman ang tuluyang nahulog sa loob ng bibig ng halimaw. Bumulusok si Eren hanggang sa tiyan ng Titan, kung saan nakita niya ang napakaraming bangkay. Isa na rito ang katawan ni Hina, na mismong nakita niyang pinatay ng Titan. Niyakap niya ang wala ng buhay na katawan ng babae at pasigaw sa matinding dalamhati. Habang umihiyak, nanumpa siyang papatayin ang bawat Titan. Samantala, napalibutan na ng mga Titan ang mga natitirang nakaligtas, habang wala namang bakas ang kapitan at ang commander. Muling nakipagkita si Mikasa sa grupo upang tumulong. Ngunit doon niya nalaman na namatay na si Eren. Napatitig siya sa mga labi nito habang pilit niyang pinipigilan ang kanyang emosyon. Nagpa siya si Mikasa na salakayan ng harapan ng mga Titan upang makagawa ng daan para makatakas ang kanyang mga kasamahan. Isa-isa niyang pinabagsak ang mga Titan. Ngunit hindi nagtagal, naubusan siya ng gas sa kanyang grappling device at bumagsak siya sa lupa. Ang mismong Titan na lumamon kay Eren ay dahan-daang lumapit sa kanya. Nagpa siya si Mikasa na lumaban hanggang sa kanyang huling hininga. Ngunit bigla na lamang nagsimula itong magsuka ang Titan habang pasigaw sa matinding sakit. Makalipas ang ilang sandali, isang kamay ang biglang lumabas mula sa loob ng katawan nito. Kasunod nito, sumabog ang katawan ng Titan at nagkapira-piraso. Mula rito ay lumitaw ang isang berserker Titan na nagliliwanag sa kulay pula. Malakas itong umungal at buong galit na sumugod sa iba pang mga Titan. Isa-isa nitong tinamaan ang kanilang mahihinang bahagi at walang awang pinatay ang mga ito. Namanghang pinanood ng mga nakaligtas ang nangyayari, dahil iyon ang unang pagkakataon na nakita nilang may Titan na umaatake sa kapwa nito Titan. Nagpatuloy ang berserker Titan sa walang habas na pagwawala
wasak sa lahat ng Titan na sabay-sabay na sumusugod dito. Habang pinagmamasdan ito ni Mikasa, unti-unti niyang napansin na pamilyar ang paraan ng pakikipaglaban ng Higante. Masusing pinagmasdan ni Soldo ang laban at napagtanto niyang ang Berserker Titan ay si Eren mismo. Matapos nitong lipulin ang lahat ng kalaban, malakas itong umungal sa galit. Pagkatapos ay napansin nito ang mga sundalong nasa bubong at mabilis na sumugod patungo sa kanila. Napaatras sa takot ang lahat, maliban kay Mikasa na malakas na sigaw ng pangalan ni Eren. Kuminto sandali ang Titan. Pagkatapos ay marahan nitong hinawakan si Mikasa at itinaas siya sa ere. Matagal itong nakatitig sa kanya, hanggang sa unti-unti nitong nakilala ang taong nasa kanyang harapan. Maya-maya, bumalik ang ulirat ni Eren at nagsimula siyang magbalik sa kanyang anyong tao habang bumabagsak sa lupa. Unti-unting naglaho ang katawan ng Titan habang sumisingaw ito sa makapal na usok. Agad namang sumugod si Mikasa sa batok ng Titan habang hawak ang kanyang mga espada. Sa isang mabilis na hiwa, nabuksan niya ang batok nito at matagumpay na nailabas si Eren mula sa loob. Laking gulat ng lahat nang makita nilang muling tumubo ang mga naputol na braso at binti ni Eren. Habang namamangha ang lahat sa kanilang nasaksihan, tahimik lamang na pinagmamasdan ni Captain Shikishima ang nangyari, na tila hindi na siya nagulat sa kakaibang kakayahan ni Eren. Samantala, dahan-daang nagkamalay si Eren. Noong nakaraan sa Attack on Titan, naligay sa panganib ang buong sangkatauhan ng wasakin ng isang Colossal Titan ang pader na naghihiwalay sa lipunan ng mga tao mula sa mga dambuhalang halimaw na lumitaw 100 taon na ang nakalipas. Maraming tao ang namatay habang nilalamon ng mga nilalang ang sino mang malapit sa kanila. Napilitan ng mga tao na magtago sa likod ng mga panloob na pader at iwan ang kanilang mga tahanan. Sinubukan ng gobyerno na ayusin ang pader gamit ang mga pampasabog, pero nasabotahe ang kanilang plano. Sa huling sandali, nagawa ng pangunahing tauhan na si Eren na mag-transform bilang isang Titan at iligtas ang lahat mula sa panganib. Lumabas na noong bata pa si Eren, nagsagawa ng eksperimento sa genetic engineering ang kanyang ama at tinurukan siya ng serum na kayang magpabago sa isang tao bilang Titan. Naroon din si Captain Zelda at tumulong siyang itago si Eren nang dumating ang gobyerno para lipulin ang mga eksperimento ng kanyang ama. Dinala ng mga sundalong pinamumunuan ni Commander Kubo ang mga magulang ni Eren at pinatay ang mga ito habang nagtatago ang bata sa loob ng mga pader. Sinunog ng Commander ang banyo habang inilalayo naman ng Captain ang bata mula sa panganib. Nagising si Eren mula sa pagkabigla, pero natagpuan niyang nakatali siya ng mga sundalo habang nakatutok sa kanya ang kanilang mga baril. Pumasok ang commander sa gusali at nagsimulang ipaliwanag ang kanyang filosofiya tungkol sa komunismo. Ipinaliwanag niya kung paano nagkaisa ang sangkatauhan matapos nilang matuklasan ang isang karaniwang kaaway, ang mga Titan. Bagamat naging kakaunti ang mga mapagkukunan, mas masaya na raw ngayon ang lahat dahil pantay-pantay na sila. Pero ang kakayahan ni Eren na mag-transform bilang Titan ay nagbabanta sa mapayapang pamumuhay na ito. Desperadong sinusubukan ng pangunahing tauhan na ipaliwanag na isa siyang tao, pero ayaw siyang payag ang mabuhay ng commander. Nang malapit ng barilin si Eren, biglang lumabas si Arman at ipinagtanggol ang kanyang kaibigan. Iginiit niyang si Eren ang nagligtas sa lahat mula sa mga Titan. Tiniyak niya sa commander na magiging mahalagang tulong si Eren para sa sangkatauhan dahil kaya nitong ipagtanggol ang lungsod laban sa mga Titan. Tutol din si Captain Hong sa pagpatay kay Eren, pero nais naman niyang gamitin ang pagkakataong ito para magsagawa ng mga eksperimento sa bata. Patuloy na sinubukan ni Arman na kumbansihin si Kubo. Sinabi niya rito na may isang sirang missile malapit sa labas ng lungsod, at sa tulong ni Eren, tiyak na maaayos nila ang pader. Pero lalo lamang pinalala ng pagtatangka ng bata na kumbansihin ang commander ang sitwasyon. Inakusahan ni Kubo si Arman na responsable sa pagsasabotahe sa nakaraang misyon at pagsira sa mga pampasabog. Inutusan ng commander ang mga sundalo na bumaril habang patuloy namang nagmamakaawa si Eren na bigyan siya ng pagkakataong patunayan ang kanyang layunin at makatulong sa mga taong nasa loob ng lungsod. Nang makita ni Mikasa na malapit ng patayin ang kanyang mga kaibigan, sa wakas ay nagpasya siyang lumaban para sa kanilang buhay. Pero tinanong siya ng commander kung bakit niya ipinagtatanggol ang isang halimaw. Dahil wala nang ibang pagpipilian, sumigaw si Salda para patigilan ang lahat at ipinaliwanag niya ang kapangyarihan ni Eren. Maliwanag na kaya niyang kontrolin ang kanyang sarili habang isa siyang Titan, pero habang tumatagal, unti-unting nawawala ang kanyang kamalayan. Bago pa man makapagpaliwanag ng higit ang lalaki, isang putok ng baril ang umalangaw at tumama sa kanya, dahilan para bumagsak siya sa lupa. Sinubukan ni Zelda na magsalita habang hinihintay ang kanyang huling hininga, pero hindi na niya nagawa at tuluyan siyang namatay. Biglang bumagsak mula sa kisameang, isang dambuhalang Titan, at nadaganan nito si Commander Kubo kasama ang mga sundalong nasa paligid. Pinaputukan ng mga tao ang halimaw, pero tumalbog lamang ang kanilang mga bala sa balat nito na tila gawa sa makapal na baluti. Madaling nilipol ng higanteng Titan ang mga sundalo sa pamamagitan lamang ng isang malakas na paghampas, sa kanito kinuha si Eren at itinago sa kanyang mga kamay. Sinubukan nilang atakihin ang batok ng Titan, pero hinarangan niya ito gamit ang kanyang kamay. Ipinakita nito na mayroon pa siyang natitirang kamalayan. Humarap ang Titan sa mga scout, kaya naghanda si Mikasa na ipagtanggol ang kanyang mga kasama. Kakaiba ang sumunod na nangyari. Tiningnan siya ng nilalang at bigla itong tumigil sa pag-atake. Sa halip, pinili nitong iligtas ang kanilang buhay. Pagkatapos,
nagsimulang umakyat palabas ng gusali ang higanteng Titan, dala rin nito si Eren. Matapos ilibing ni Arman ang mga namatay, kinuha ni Captain Hunch ang pamumuno at nagpasya silang ipagpatuloy ang plano para maibalik ang pader. Kailangan muna nilang kunin ang bombang binanggit ni Arman, saka sila tutungo sa panlabas ng mga pader. Nag-aatubili si Mikasa na bumalik sa kanilang tahanan, pero nagpasya siyang kailangan niyang protektahan ang kanyang mga kasama. Samantala, nagising si Eren sa isang puting silid habang nakikinig sa musikang mahigit 100 taon na ang nakalipas. Lumingon siya at nakita ang isang jukebox na nagpapatugtog ng record. Curious siyang sinuri ito. Tumigil ang musika at narinig niya ang boses ng isang lalaki. Siya pala si Captain Shikishima. Ipinaliwanag ng lalaki na iniligtas niya si Eren mula sa Titan, pero hindi niya nagawang patayin ang halimaw dahil nakatakas ito. Pagkatapos, ipinakita ng Captain kay Eren ang mga video mula sa nakalipas na isang siglo na nagpapaliwanag kung saan nagmula ang mga Titan. Noong una, nais ng mga tao na lumikha ng mga super soldier na armas gamit ang genetic engineering, kaya nilikha nila ang mga higanteng nilalang na kilala ngayon bilang mga Titan. Pero nawalan sila ng kontrol sa virus at nagsimula itong kumalat sa populasyon. Dahil dito, may mga taong bigla na lamang nagiging Titan at sinisira ang lipunan ng mga tao. Dahil walang nakakaalam kung sino ang susunod na magta-transform, nagsimulang maghinala ang mga tao sa isa't isa. Nagpatayan ang mga tao dahil sa kawalan ng tiwala, hanggang sa tuluyan nilang winasak ang sarili nilang lipunan. Sa hindi malamang dahilan, may isang grupo ng mga tao na hindi naging Titan. Nagtago sila sa loob ng mga pader, hanggang sa kalaunan ay nabuo ang isang sistema ng pamahalaan na unti-unting naging lipunan na mayroon sila ngayon. Ang mga puting silid na kinaroroonan nila ay itinayo ng gobyerno para bantayan ang mga tao. Tinitiyak nilang makakalimutan ng lahat ang nakaraan ng sangkatauhan para mas madali silang makontrol. Ayon sa Captain, planado ng gobyerno ang mga pag-atake sa mga pader para takutin ang mga tao, lalo na ngayong nagsisimula na silang magtanong kung ano ang nasa labas ng mga pader. Gayunpaman, nakikita ng Captain ang pag-asa kay Eren dahil nagagawa nitong mapanatili ang kanyang kamalayan matapos mag-transform bilang Titan. Naniniwala siyang kapag nagsama sila, mapipigilan nila ang gobyerno na alipinin at kontrolin ang mga tao. Lumabas silang dalawa at ipinakita ng Captain kay Eren ang kanyang mga tagasunod, pati na rin ang malaking bahagi ng mga pampasabog na ninakaw niya mula sa Commander. Ipinakita rin niya ang mga armas na ginamit bago pa man magsimula ang digmaan laban sa mga Titan. Hindi epektibo ang mga armas na iyon laban sa mga higanti, pero ginawa ang mga ito para pumatay ng tao. Sa halip, ibinigay ni Shikishima kay Eren ang mga grappler at sinabi sa bata na mula ngayon, siya na mismo ang may kontrol sa kanyang kapalaran. Samantala, nagawa ng mga scout na hukayin at kunin ang missile mula sa lupa. Nagplano sila ng ruta patungo sa butas sa pader bago pa sila mapansin ng mga Titan. Tahimik na nakatingin si Mikasa sa malayo habang inaalala ang masasayang panahong kasama pa niya si Eren. Nagpatuloy sa pagmamaneho ang grupo patungo sa lungsod, pero biglang huminto si Arman nang makita niya ang isang armored vehicle sa harapan ng kanilang truck. Lumabas ang isang grupo ng mga sundalo at itinutok ang kanilang mga baril sa grupo. Samantala, bumaba si Eren mula sa sasakyan at muling nakasama ang kanyang mga kaibigan. Humingi siya ng tawad kay Mikasa dahil nag-alala siya rito, habang kitang-kita naman sa mukha ng babae kung gaano siya kasaya na buhay pa ang kanyang kaibigan. Bumaba rin si Shikishima mula sa sasakyan at sinuri ang bombang nakuha ng grupo. Tuwang-tuwa si Captain Hunch nang makita niya ang mga lumang armas ng mga sundalo. Agad siyang sumakay sa tangke para suriin ang mga makinaryang ginamit bago pa ang digmaan laban sa mga Titan. Itinutok ni Shikishima ang kanyang baril at inangkin ang missile. Pagkatapos, ipinaliwanag niya ang kanyang plano na pabagsakin ang gobyerno sa pamamagitan ng pagsira sa mga panloob na pader. Sa sandaling bumukas ang mga pader, papasok ang mga Titan sa lungsod at papatayin ang mga opisyal ng gobyerno, dahilan para tuluyang bumagsak ang kasalukuyang pamumuno. Natigilan si Eren sa plano ng Captain dahil akala niya gagamitin nila ang mga pampasabog para ayusin ang pader. Tinanong niya kung paano naman ang mga buhay ng mga ordinaryong mamamayang nakatira sa loob ng lungsod. Pero para kay Shikishima, karapat-dapat silang mamatay dahil hinayaan nilang magpatuloy ang ganitong uri ng malupit na pamamahala. Sinabihan ng Captain si Eren na talikuran na ang kanyang nakaraan at sumama sa kanilang layunin. Pero nagsimula na namang maalala ni Eren ang lahat ng pagkamatay at paghihirap na dulot ng mga Titan. Sa sobrang sakit ng kanyang mga alaala, sumigaw siya at sinabi sa Captain na ayaw niyang kalimutan ang kanyang nakaraan. Biglang sumugod si Eren kay Shikishima, pero agad siyang itinumba nito sa sahig. Tumayo muli si Eren at sinubukan na namang atakihin ang Captain, pero naiwasan ni Shikishima ang lahat ng kanyang mga suntok. Mabilis itong gumanti at muling itinumba si Eren sa sahig. Hinamon ni Shikishima ang bata na mag-transform bilang Titan habang patuloy namang galit na sumusugod si Eren sa Captain. Walang silbi ang mga pag-atake ng bata dahil ni isang suntok ay hindi niya maipinuntirya ng maayos. Sa huli, muli siyang itinumba sa sahig. Gusto ni Mikasa na tigilan na ng Captain ang pananakit sa kanyang kaibigan, pero tumawa lamang si Shikishima at sinamantala ang pagkakataong ito para panghinaan ng loob si Eren. Pinilit niyang halikan si Mikasa. Sinampal siya ng babae sa mukha, pero sinipa lamang siya nito hanggang sa bumagsak sa sahig. Lalo itong ikinagalit ni Eren. Walang pag-iisip siyang sumugod sa Captain at tuluyang naging parang punching bag na hindi matalo-talo. Sinubukan ni Arman na mag-isip ng paraan para matulungan ang kanyang kaibigan. Kasama ang kanyang kasamang si Sanagi, napatingin siya sa isang gusaling malapit ng gumuho. Bago pa tuluyang mapatay ni Shikishima si Eren gamit ang kanyang espada, sumigaw si Arman para patigilan siya at nagbanta na pasasabugan niya ang lahat sa pamamagitan ng bomba. Sinabihan niya ang kanyang kasama na kunin si Eren at dalhin siya sa truck, pero hindi naniwala ang
Captain sa banta ni Arman. Tinawag niya itong bluff at inutusan ang kanyang mga tauhan na magpaputok. Biglang may grappling hook na bumulusok lampas sa mukha ng lalaki at tumama sa gumuguhong gusali. Tumalon si Sanagi at sinimulang hilahin pababa ang istruktura. Sumigaw siya kay Arman na umalis na, habang buong lakas niyang ipinagpapatuloy ang paghila. Pinaputukan si Sanagi ng mga tauhan ng Captain, pero hindi siya tumigil. Sa kabila ng mga bala, nagawa niyang pabagsakin ang gusali mismo sa ibabaw ng bomba. Sinamantala ni Arman ang pagkakataon para makatakas. Isang napakalaking pagsabog ang naganap at muntik nang lumunin ng apoy ang kanilang sasakyan. Pero nakatakas ang grupo sa tamang oras. Tinitigan nila ang pagsabog at nagluksa sa pagkamatay ng kanilang kaibigan. Pero biglang lumitaw si Shakishima. Sa hindi malamang paraan, nakaligtas din pala siya. Umakyat siya sa kanilang sasakyan at idineklara na siya na ang kukuha sa missile. Kinuha ng Captain ang kanyang espada at, sa pagkabigla ng lahat, itinarap niya ito sa sarili niyang dibdib, diretso sa kanyang puso. Biglang nagsimulang lumitaw ang mga buto sa kanyang likuran. Nagsimula ang kanyang transformation habang mabilis namang nagmamaneho palayo ang grupo. Unti-unting nag-transform si Shakishima bilang Titan habang nabubuo ang iba't ibang bahagi ng katawan ng halimaw. Napatingin si Arman sa higanti ng may matinding pagkabigla at napagtanto niyang ang Captain ang Titan na kumuha sa kanyang kaibigan at pumatay kay Commander Kubo. Nagplano si Eren na saksakin din ang sarili niya para mag-transform bilang Titan. Pero pinigilan siya ni Jin dahil hindi nila alam kung gagana rin ito para sa kanya. Sinabi ni Jin kay Eren na hindi tulad ni Shakishima, hindi siya nag-iisa. Sa pamamagitan ng pagtutulungan, kaya nilang talunin ang halimaw. Lumakad ang Armored Titan patungo sa grupo at ipinakita ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng madaling pagwasak sa dalawa pang Titan ng sabay. Sumugod ang grupo patungo sa Titan para gambalin siya. Sinamantala ni Sasha ang pagkakataon at pinakawala ng isang paputok na pana patungo sa mata ng higanti, dahilan para pansamantalang mabulag ito. Umiikot si Jin sa paligid ng halimaw at inatake ang mahina nitong bahagi sa pagitan ng mga baluti. Samantala, nagawa ni Mikasa na putulin ang mga daliri ng Titan. Umiikot si Eren sa blind spot ng halimaw at pinutol ang litid sa likod ng tuhod nito. Dahil dito, bumagsak ang Titan sa lupa. Nang makita ito ni Jin, agad siyang lumipad patungo sa higanti para ibigay ang huling atake sa batok nito. Pero biglang humarap ang Titan at sinubukang suntukin si Jin habang papalapit ito. Mabilis na nasipa ni Eren ang kanyang kasama palayo sa panganib, pero siya naman ang tinamaan at tumilapon patungo sa mga gusali. Umiikot ang higanti at nagsimulang magtungo sa missile. Pero bago pa niya makuha ang pampasabog, napansin niyang nagtatransform si Eren bilang Berserker Titan. Matapos muntik nang mamatay, parehong umungal ng galit ang dalawang Titan at nagsimulang magbanggaan. Nagpalitan sila ng mga suntok pero agad na nalagay sa dahado si Eren dahil sa bawat suntok niya, sarili niya lamang ang nasasaktan dahil sa baluti ng kanyang kalaban. Patuloy na dinamina ng Armored Titan ang laban at itinumbo si Eren sa pamamagitan ng napakalakas na sipa sa ulo. Lumapit si Shakishima kay Eren at naghanda ng tapusin ang laban. Pero biglang hinawakan ng Berserker Titan ang blade ng helicopter na nasa tabi niya at malakas itong ipinukol sa kanyang kalaban. Halos mahati sa dalawa ang Armored Titan dahil sa atakeng iyon. Pagkatapos, ibinuhos ni Eren ang lahat ng natitira niyang lakas para sa huling suntok na tumalsik sa Titan paatras at tumama sa mga gusali. Nagsimulang bumalik sa anyong tao si Shakishima habang sumigaw naman si Eren sa tagumpay. Lumapit siya sa kanyang mga kaibigan at sinimulang iahon ang bomba mula sa truck. Isinakay ng Berserker Titan ang bomba sa kanyang likod at nagsimulang umakyat sa pader. Habang malapit na sumusunod ang kanyang mga kasama gamit ang kanilang mga grappling hook, nakarating sila sa junction at sinubukan ni Eren na ipasok ang bomba sa gusali. Pero agad siyang bumagsak dahil naubos na ang lahat ng kanyang lakas at nagsisimula ng mawalan ng malay dahil sa transformation. Nang makita ito ni Mikasa, agad siyang sumugod sa kanyang kaibigan. Gumawa siya ng hiwa sa likod ng Titan at sinubukang gisingin si Eren sa pamamagitan ng pagpapaalala sa kanyang pangako na dadalhin siya nito para makita ang karagatan. Nabawi ng pangunahing tauhan ang kanyang malay matapos maalala ang kanilang mga pinagsamahan. Pagkatapos, isiniksik niya ang missile sa istruktura ng pader. Samantala, nakaligtas si Captain Hunt sa pagsabog kanina dahil nakatago siya sa loob ng armored vehicle. Nagulat mismo siya sa kanyang swerte at nagsimulang kunin ang mga rocket launcher na nasa tabi niya. Pero may isa pang misteryosong lalaki na sumusunod sa kanya mula sa likuran. Nagawa ni Mikasa na mailabas si Eren mula sa Titan. Samantala, inilagay ni Arman ang timer sa pampasabog at itinakda itong sumabog makalipas ang 5 minuto. Nang malapit na umalis ang grupo, nakita nila si Commander Kubo sa likuran nila, nakatayo rin sa ibabaw ng pader. Sa hindi malamang paraan, nakaligtas pala ang lalaki sa pag-atake ng mga Titan. Nagalok siya sa grupo ng pera at mataas na posisyon kung iiwan nila ang pader at ibibigay si Eren sa gobyerno. Tumanggi ang grupo ng buong galit, kaya agad silang pinaputukan ng commander. Tinamaan si Arman at nasugatan. Sumigaw ang commander na walang naghihintay sa labas kundi kaguluhan, at kailangan ng mga tao ang mga pader para manatiling masaya. Pero bago pa niya matapos ang kanyang sinasabi, pinagbabaril siya ni Sasha gamit ang maraming pana at tumilapon siya pababa mula sa pader. Sa pagkagulat ng lahat, nagsimula ring mag-transform ang commander. Nagbago siya bilang Colossal Titan, ang mismong Titan na sumire sa pader 2 taon na ang nakalipas. Sumugod ang grupo patungo sa higanti upang ipaghiganti ang lahat ng taong pinatay nito. Pero nahirapan silang makalapit dahil napakataas ng temperatura na inilalabas ng Titan. Sinubukan ng higanteng halimaw na kunin ang missile at pigilan ang pagsabog habang patuloy na binibilang pababa ang timer. Inatake ni Jin ang Titan upang pigilan itong sirain ang bomba. Pero napatay siya ng isang suntok
putok lamang mula sa halimaw. Humarap ang higante kay Eren at sinubukang huliin siya. Pero tinamaan ito ng isang napakalaking pagsabog na pinaputok ni Captain Hunch mula sa ibaba. Sa kabila ng mga sugat nito, patuloy pa ring inabot ng Colossal Titan ang bomba. Dahil dito, nagkaroon ng pagkakataon si Eren na makapunta sa likuran nito. Umakyat siya palapit sa commander habang papalapit na sa huling segundo ang timer. Pero nakakagulat na hindi sumabog ang bomba. Nagawa ng Titan na sirain ang detonator. Agad na sumugod si Mikasa patungo sa bomba at sinubukang ayusin ito, pero hindi niya alam kung ano ang dapat gawin. Nakakagulat na nakaligtas pala si Shikishima sa laban nila ni Eren at bigla siyang lumitaw sa likuran ng babae. Kinutya niya ang kanilang pagsisikap na ayusin ang mga pader at itinapon si Mikasa sa lupa. Nadismaya siya sa sangkatauhan dahil pinili ng mga tao ang kaligtasan kaysa kalayaan. Napagtanto niyang patuloy lamang nilang susubukang ayusin ang mga pader sa halip na tuluyang lumaya. Sinubukan ni Mikasa na kumbansihin ang captain na kaya pa rin itong palayain ang sangkatauhan kung wawasakin niya ang malupit na pinunong ng aapi sa mga tao. Samantala, nakalapit si Eren sa commander at pinutol ang likuran ng batok ng Titan. Pero bago niya magawa ang huling atake, hinila siya palayo ng napakalaking kamay ng higanti. Nang malapit, nang patayin ng Titan si Eren, biglang sumugod si Shikishima sa ibabaw ng pader habang hawak ang missile. Dahil dito, napabitaw ang higanti sa bata. Agad na kinuha ni Shikishima ang missile at isiniksik ito mismo sa bibig ng Colossal Titan. Isang napakalaking pagsabog ang naganap at parehong nawasak ang dalawa. Nagkaroon ng chain reaction na nagdulot ng pangalawang pagsabog, dahilan para mabuksan ang tuktok ng pader. Nagsimulang bumagsak ang malalaking tipak ng konkreto habang desperadong sinubukan ni Eren na makatakas sa gumuguhong istruktura. Natamba ang bata dahil sa lakas ng shockwave, pero nasagip siya ni Mikasa at ayaw siyang pakawalan. Bumagsak ang malalaking bato sa harap ng pasukan at tuluyang hinarangan ang butas sa pader. Nakaligtas sina Eren at Mikasa sa pagbagsak at umakyat sa ibabaw ng pader. Labis ang kanilang saya nang sa wakas ay makita na nila ang karagatan sa malayo. Namangha sila sa ganda nito, pero hindi nila alam na may mga kamera na lihim na nagmamasid sa kanila mula sa likuran. Isang robotic na boses ang nagsiwalat na may mga plano para sa kanilang dalawa sa hinaharap.